Mga kapatid, ano sa palagay nyo ang isang marahil pinakamalungkot na salita sa Tagalog? What do you think is the saddest word in Filipino? Make a guess. Talo? Talo ang Pinas sa Brazil? Ganon? Talo. Pwede? Patay. Namatay. Pwede rin. Pero kung tatanungin niyo ako, siguro ang pinakamalungkot na salitang Tagalog ay sayang. Sayang. There is no equal translation of the word. One translation of the word. Sayang means a missed opportunity. Sayang means a grace that passed you by. Sayang is something that you could no longer recover. Sayang. May nagkwento po meron po akong nabasa na matapos yung Second World War, nung sira ang Manila, nasira ang Manila kasama ang katedral, binomba ang Maynila, meron akong nabasa na nagsabing, after the war, that was the best opportunity to replan the city of Manila, to reconfigure the streets of Metro Manila. Kasi wala flat Yun ang magandang pagkakataon upang gumawa ng mga malalaking daan. Kaya lang anong nangyari? We rebuilt the city but based on old plans. We rebuilt the city thinking of carretelas. Sayang. Hindi na maibabalik siguro yung panahon na yon na pwede nating paluwagin ang ating mga kalsada. Kaya nagkaka-traffic dahil ang liliit at ang kikipot ng ating mga daan. Sayang. Sayang din siguro yung tao na pinalampas mo. Nagtiyaga kang niligawan, nagtiyagang sinuyo ka, pero lagi kang may hinahanap. Hindi yan. May darating pang mas mainam. Nawala. Sayang. Hindi ka tuloy nakapag-asawa. Yun yung salitang wala nang pagkakataong ibalik pang muli. Sayang. Totga sa Ingles. The one that got away. Who are your totgas? Sino yung mga taong pinalampas nyo sa buhay? Sino yung mga tao na sana ay siya na ang asawa mo, pero pinili mo yung iba? Nasasabi mo bang sayang? Alam niyo mga ginigili kong kapatid, ang ebanghelyo natin ay isang pagkakataon kung saan ipinakikita yung sayang. Umuwi si Jesus sa kanyang sariling bayan at sa halip na siya tanggapin ng kanyang mga kababayan, ang dami nilang tanong. Kilala natin yan, di ba? Kilala natin ang nanay niya. Kilala natin ang kanyang mga pinsan. Kilala natin kung saan siya galing. There were so many questions. They were questioning the credibility of Jesus. And they did not believe. And here, one sentence is also something like sayang. He was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. Sayang. Marami sana ang napagaling ni Jesus. Marami sana ang nagawang himala ni Jesus. Ngunit ang kanyang mga kababayan ay tinanggihan ang opportunity. Sayang. Yan palagay ko mga minamahal kong kapatid, ang unang lesson sa atin ng Ebanghelyo. Huwag nating palampasin ang mga pagkakataon
na ibinibigay ng Diyos sa atin. Huwag nating palampasin ang mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin, sapagkat baka yung biyayang iyon, yung opportunity iyon, yung pagkakataong iyon ay hindi na muling bumalik. Huwag sana nating masabi sa buhay natin yung salitang sayang. So yun ang unang lesson. When opportunity knocks, open your door. Because that opportunity may not come again. The second lesson is this. Kapag tinanggihan natin ng Diyos, tayo ang talo. Kapag tinanggihan natin ng Diyos, tayo ang talo. Sa Ebanghelyo, inalok ni Jesus ang kanyang sarili, pero tinanggihan siya. Ang resulta, silang talo. Jesus could have done more miracles. Jesus could have performed more cure. Jesus could have done more wonders. But the people rejected the offer. Sinong talo? Sila. Mga minamahal kong kapatid, kapag tinanggihan natin ang alok ng Diyos, tayo ang talo. Every day is a new opportunity given to us. We woke up this morning, that is another blessing. Every day, the Lord is giving us so much chances. Let us not waste them. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataon, sapagkat uulitin ko, kapag tinanggihan natin ng Diyos, tayo ang talo. Amen.